Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Honey, 23 years old. Nakakahiyamang sabihin ang trabaho na pinapasukan ko po ngayon, ngunit aaminin ko na isa akong GRO. Maiintindihan ko kung huhusgahan niyo ako, dahil halos lahat naman yata ng tao ay nagsasabing hindi maganda ang trabahong ito. Ngunit may malalim akong rason kung bakit ko ito pinasok. At iyon po ang kwentong ibabahagi ko ngayon. Lumaki po ako sa hirap, Miss M. Labandera ang nanay ko at tricycle driver naman po ang tatay ko. 5 kaming magkakapatid at pare-pareho pong nag-aaral. Kaya naman halos araw-araw ay pinoproblema ng mga magulang namin kung saan kukuha ng pera para sa pang-araw-araw na buhay. Kung saan kami kukuha ng pambili ng bigas, pagkain, pambayad sa tubig, sa mga gastusin sa paaralan at kung ano-ano pa. Hindi naman po kasi kalakihan ang kinikita ng mga magulang namin sa trabaho nila. Minsan nga po, kulang pa iyon panggastos namin sa isang araw. Lalo na kapag matumal ang labahin ni nanay at ang mga pasahero ni tatay. Bilang panganay, nahihirapan din po ako sa tuwing nakikita ko ang mga magulang namin na kulang na lamang ay umiyak dahil sa problemang kanilang dinadala. Gusto kong makatulong sa kanila, subalit nag-aaral pa po ako. Alam ko rin na ayaw akong pahintuin ni nanay at tatay dahil ako lamang ang tanging inaasahan nila na makakatulong sa kanila at sa mga kapatid ko sa oras na makagraduate na ako. Ilang beses ko pong tinangkang tumigil muna sa pag-aaral pero ayaw talaga ng mga magulang ko. Sila na raw ang bahala sa lahat, huwag lang akong hihinto. Sinunod ko po ang kagustuhan nila. Nag-aral ako ng mabuti upang makapagtapos at matulungan sila. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sinubok kami ng tadhana. Nay, nandito na po kami. Paano po? Teka, bakit ganyan ang itsura nyo, Nay? Para kayong binagsakan ng langit at lupa. May nangyari po ba? Anak, kasi ang tatay mo. Ano pong nangyari kay Tito? Bakit, Nay? Ano nangyari kay tatay? Sinugod namin siya kanina sa ospital. Na-stroke kasi siya, anak. Kumusta na po siya? Nandoon pa rin siya, nakakonfine. Medyo maayos na. Pero kailangan niya raw munang manatili roon ng ilang araw para mabantayan ng mga doktor. Ay, salamat naman. Pero hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. May mga kailangan pang bilhin na gamot ang tatay mo. Wala rin ako mahiraman. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Huwag po kayong mag-alala, tita. May naipon naman po akong kaunti galing sa pagsa-sideline ko. Hiramin niyo na po muna. Ito po. Babe, nakakahiya. Huwag na. Ano ka ba? Ayos lang. Para kay Tito naman eh. Ay, sigurado ka ba, iho? Baka pambayad mo yun sa matrikula. Nako, huwag niyo na pong isipin yun, tita. Ako na po ang bahala ron. Ang importante po, may labas na si Tito sa ospital at makabili siya ng mga gamot para gumaling na siya. Ay, naku. Maraming salamat sa tulong mo, Jack. Walang anuman po yun. Basta para sa pamilya ng mahal ko. Sus. Pero, thank you, babe, ha? Laking pasasalamat ko po na kahit papaano'y naging maayos naman ang lagay ni tatay ng araw na iyon. Natutuwa rin po ako dahil laging nariyan ang boyfriend ko para sa akin at handang tumulong sa pamilya namin kahit maging siya ay mayroon ding sariling problema. Yun nga lang po, kahit maayos na ang lagay ni tatay ay hindi naman namin alam kung saan kami kukuha ng pambayad sa ospital. Kulang po kasi ang pera namin pambili pa lang sa mga gamot niya. Kaya naman kahit kailangan niya pa munang manatili ng ilang araw sa ospital, pinili niya na pong lumabas at sa bahay na lamang magpahinga
upang bawas daw sa gastusin. Noong unay, naging maayos naman po si tatay. Muli siyang bumalik sa pamamasada upang makaipon ng pera. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla po ulit siyang isinugod sa ospital sa parehong dahilan. At sa pagkakataong iyon ay mas malala na po ang nangyari. Na-stroke po ulit si tatay at hindi niya na po magawang igalaw ang kanyang mga binti at kamay. Maging ang kanyang pananalita ay naaapektuhan din. Bagay na ikinalumo naming lahat. Mula sa pagiging malakas at makisig na ama, ngayon ay nakahilata na lamang siya lagi sa higaan na parang lumpo. Hindi rin niya po magawang makapaghanap buhay dahil sa kanyang sitwasyon. At dahil hindi sapat ang kinikita ni nanay sa paglalabada upang matustusan ang lahat ng pangangailangan namin ng mga kapatid ko, ay isang desisyon ang aking binuo. Sis! Himalat na parito ka! After so many years, naisipan mo rin akong dalawin? Bruhang to? Gaga? Grabe naman sa years. Nagkita pa lang tayo nung nakaraang buwan na. Ito naman, sensitive. Hindi ka pa ba sanay sa akin? Sanay na ako sa'yo, no? O, ano? Kamusta ka na? Namiss kita, Bax! Halika nga rito! Payakap ako! Aray naman, ha? Sa higpit ng yakap mo, parang gusto mo naman yata akong patayin. Diyos ko ka. Uy, hindi naman. Napasobra ba? Pasensya ka na, ha? O ano? Kamusta? Heto, ayos lang naman. Kahit baon sa utang. Buti pa yung utang, bumabaon. Ang hirap talagang maging mahirap, ano? Nako, sinabi mo pa. Totoo yan. Kaya nga nagsisisi ako, huminto ako sa pag-aaral eh. Heto tuloy, kayod kalabaw ang lola mo. Kaya ikaw ha, mag-aral ka mabuti at magtapos ka, sis. Aba, sayang ang talino mo. Alam ko na balang araw magiging successful ka. Hindi ko alam. Ha? Anong hindi mo alam? Teka nga, may problema ka ba? Si tatay kasi, Bakit? Ano nangyari kay Tito? isinugod namin siya nung nakaraang linggo sa ospital. Na-stroke eh. Nakalabas naman agad siya makalipas ang ilang araw pero naulit eh. Bumalik kasi siya agad sa pamamasada pagkalabas ng ospital kaya yun, inatake ulit. Mas malala na tuloy ang nangyari ngayon. Hindi ko alam kung saan kami kukuha ng pera. Kahit si nanay namumroblema na rin. Nako, kawawa naman si Tito. Paano yan? Pasensya ka na't wala rin ako maipapahiram na pera, sis. Kapos din ako ngayon eh. Ano ka ba? Ayos lang. Naiintindihan ko naman. So, paano na kayo niyan? Naisip ko nga, paano kung huminto muna ako sa pag-aaral? Magtatrabaho na lang muna siguro ako? Nako sis, yan ang wag na wag mong gagawin. Baka pagsisihan mo yan pagdating ng araw gaya ko. For sure may ibang paraan. Oo, meron pa. Yung offer mo sa akin dati. Ha? Yung pagiging GRO? Oh, Oo. nahihibang ka na ba? Shh! Ano ka ba? Huwag kang maingay. Ay, sorry naman. Na-carried away lang. Pero seryoso, sis. Joke-joke ko lang yung in-offer ko sa'yo noon. Huwag mong seryosohin yun. Kalarkay ka. Alam kong joke mo lang yun. Pero seryoso ako na gusto kong pasukin yun. Kailangan ko kasi ng trabaho na malaking kikitain. At ito lang ang naisip kong pinakamadaling paraan na hindi masasagasaan ang pag-aaral ko. Katawan ng puhunan sa trabahong yun. Kakayanin mo ba? Desperada na ako makahanap ng pera para sa pamilya ko, Nix eh. Kaya, oo, para sa kanila. Kahit ano pa yan, kakayanin ko. Pero siguradong hindi sila papayag. Hindi ko naman sasabihin sa kanila eh. At siguradong hindi mo rin ipapaalam, hindi ba? Paano ang boyfriend mo? Kung gagawin mo yan, para mo na rin siyang pinagtaksilan yan. Ay, ang sakit mo sa bangs. Bahala na. Mas importante sa akin ngayon,
ang kumita ng pera. Bagamat nagdadalawang isip pa ako ng mga sandaling iyon sa naging desisyon ko, ay pinili ko pa rin pong tumuloy. Alam kong isang kabaliwan ang pagbebenta ng sariling laman. Pero yun lang po talaga ang alam kong paraan. Para kasi sa kagaya kong nag-aaral pa lamang at hindi pa nakakatapos, ay paniguradong mahihirapan akong makahanap ng trabaho. At kung meron man po, natitiyak kong mababa lang ang magiging sahod. Alam kong hindi sasang-ayon ang pamilya ko sa trabahong ito. Lalong-lalo na po ang boyfriend kong si Jack. Kaya naman pinili kong ilihim sa kanila ang naging desisyon ko. Hindi ko lang naman ito gagawin para sa sarili ko, kundi para rin sa kanila. Kaya sana ay maintindihan nila ang gagawin ko sakali man na malaman nila. Hindi ko naman po balak magtagal sa trabahong ito. Kailangan ko lang makapag-ipon ng sapat na pera para matulungan si nanay sa gastusin sa ospital at gamot ni tatay. At makaipon din ng sapat na pera para sa pag-aaral ko at ng mga kapatid ko. Pagkatapos nun, ay hihinto na rin po ako. Ilang beses pa po akong tinanong ng kaibigan kong si Nika kung sigurado raw po ba talaga ako sa desisyon ko. Alam kong maging siya ay nag-aalangan din at ayaw niya sa gusto ko. Pero desidido na po talaga ako. Kaya naman wala na siyang ibang nagawa, kundi ang tulungan na lamang ako. Ipinakilala niya po ako sa kakilala niya na naghahanap ng mga babaeng gustong magtrabaho bilang GRO sa kanilang bar. Noong unay, kinakabahan pa ako dahil baka hindi po ako matanggap, lalo't wala naman akong kaalam-alam sa mga ginagawa nila. Pero nang tingnan niya ako mula ulo hanggang paa, bigla po akong nabuhayan nang matuwa siya sa akin. Oh, bilisan nyo na at marami na naghihintay ng mga customer nyo. Baka mamaya mainip pa mga yon. Huwag nyo kalilimutan ang umiti parate ha. Isa pa, wag aarte-arte. Kung anong gusto nila, gawin nyo lang para walang gulo at para mas malaki ang makuha nyong bayad. Intindido? Sige na, punta na kayo ron. Excuse me po. Magandang gabi po, Aling Tessa. Walang maganda sa gabi, iha. Anong kailangan mo? Hello po. Ako nga po pala si Honey. Diretsuhin nyo na lang ako kung anong sadya nyo sa akin. Marami pa akong gagawin, mga ineng. Ikaw naman, Aling Tessa. Huwag ka masyadong masungit. Sige ka, lalabas ang wrinkles mo niyan, pati varicose veins. Ay, syempre, joke lang po yun. So, ito na nga po. Nandito kami ng kaibigan kong si Honey dahil naghahanap siya ng pera, trabaho. Baka naman gusto mo siyang maging alaga. Naku, Aling Tessa, kung ako sa'yo, hindi na dapat pinag-iisipan yan. Ang ganda at ang sexy ng kaibigan kong to, oh. Tingnan mo naman, materialis puertes, mukhang modelo, kabog lahat ng mga alaga mo. Maganda nga itong kaibigan mo, ha? Pero mukhang inosente. Sigurado ka ba sa papasukin mo, iha? Opo. Siguradong-sigurado na siya, Aling Tessa. Kinakabahan lang yan kaya ganyan. Siyempre, first time. Sigurado ka? Baka mamaya sumabit dito ang negosyo ko, ha? Naku, hindi. Totoong kailangan niya ng pera kaya siya napilitang pasukin to. Mabait at masunurin yan, Aling Tessa. Wala kang magiging problema dyan. Sagot ko yan. Sagutin mo yung mukha mo. Siguruhin mo lang na talagang gusto mo ang trabahong ito. Marami nang nagtangkang pumasok dito, pero puro sakit ng ulo lang ang ibinigay sa akin. Yung iba, tinakasan pa yung customer at ang aarte. Ni ayaw man lang magpahawak. Kung ganun ka, ngayon pa lang uunahan na kita. Hindi ka pwede sa trabahong to. Hindi po. Kakayanin ko po. Mabuti. Bukas na bukas din, iti-train ka namin. Araw ding iyon, lahat ng kaba at pag-aalinlangan na nararamdaman ko ay agad na nawala nang sabihin ni Aling Tessa na bukas din ay ititrain nila ako. Kaya naman po nang umalis kami ng kaibigan ko sa bar na iyon ay masaya ako. Naisip ko na sa wakas ay magkakaroon na rin ako ng trabaho.
Meron na akong pagkakakitaan at higit sa lahat, matutulungan ko sina nanay at tatay. At pati na rin po ang mga kapatid ko. Maging ang gastusin sa school ay hindi ko na rin pa problemahin. Kaya naman nang sumapit ang kinabukasan ng araw na iyon, ay excited akong bumalik sa bar. Maayos akong ipinakilala ni Aling Tessa sa magiging kasama at katrabaho ko roon. Naging maayos naman po ang pakikitungo nila sa akin. Mabilis ko ring natutunan ang mga itinuro nila. Kaya naman tuwang-tuwa po talaga sa akin si Aling Tessa. Nung unay, pagsasayaw lang sa stage ang ginagawa ko upang aliwin ang mga customer. Kaya naman po kahit papaano'y nakampante ako sa trabaho ko. Pero isang araw, bigla na lamang akong kinausap ni Aling Tessa at sinabing may isang customer daw na gusto ng serbisyo ko. Honey, halika rito, dali! Bakit po, ate? May ipakikilala ako sa'yo. Sino po yun? Siya nga pala si Ronald. Regular customer natin siya rito. Hello po. Ang ganda mo naman, miss. Salamat po. Aling Tessa, babalik na po ako dun sa loob kung wala naman po kayong kailangan. Sige po. Oh, teka lang. Masyado ka naman nagmamadali. Gusto ko sana makipagkwentuhan sa'yo. Pasensya na po. Pero may gagawin... Ay naku, oo naman. Pwedeng-pwede kayo magkwentuhan ng alaga kong yan kahit ilang oras mo pa gusto. Hindi ba, honey? Pero... Gusto mo ng pera, hindi ba? Sinabi mo rin na handa mong gawin lahat para sa trabahong ito. Kaya wag mo ko nga artihan ngayon. So, pwede ba kitang isama sa motel? Of course, sir! Pwedeng-pwede itong si Honey. Good. Oh, heto. Para sa'yo. Ay! Ang laki naman ito, sir! Hayaan nyo. Siguradong hindi kayo magsisisi sa serbisyong ibibigay ng alaga kong yan. I hope so. Ano, tara? Ha? Anong tara? Saan mo ko dadalhin? Huwag ka nang magtanong-tanong. Kita mo naman na ang laki na ng binayad ng tao. Kaya sumama ka na lang. Mamaya ko ibibigay sa iyo ang parte mo rito pagbalik mo. Sumama ka na. Galingan mo ha. Galante magbigay yan. Teka! Aling Tessa! Buisit. Sa lahat ng pwedeng maging customer, gurang pa. Ano yun? Wala, sir. Saan po pala tayo pupunta? Eh di sa motel. Motel? Akala ko po ba gusto mo lang makipagkwentuhan? Bakit sa motel mo ako dadalhin? Siyempre, hindi lang usap ang gagawin natin. Hindi ako nagbayad ng 10,000 para lang kausapin ka. Kailangan mong pagtrabahuhan yon. Teka, hindi ako sasama. Hindi ka na pwedeng tumanggi, bayad ka na. Sige na, pumasok ka na sa kotse. Bilis! Ayoko! Hindi ako Papasok ka ba o kakalabitin ko tong hawak ko? Yan! Madali ka naman palang kausap eh. Yan ang gusto ko. Alam mo bang hindi na ako makapaghintay na tikman ka? Ang bango mo. Malangya ka! Manahimik ka! Nang gabi ring iyon, wala na po akong nagawa kung hindi sundin na lamang ang gusto ng hayop na lalaking yon. Masyadong malakas ang pagkakasampal niya sa akin at nawalan na rin ako ng lakas upang lumaban. Alam ko namang hindi ko kakayanin dahil sobrang laki ng katawan niya. Kaya naman ibinigay ko na lang ang gusto niya, lalo't nakatutok sa akin ang baril na hawak niya. At siguradong isang maling galaw ko lang ay kaya niya akong tapusin. Miss M, pinagsawaan niya ang katawan ko nung gabing yon.
Hindi pa man kami nakararating sa motel ay nakuha niya ang lahat sa akin. Sa kotse pa lang. Yun na yata ang pinakamasamang bangungot na nangyari sa buong buhay ko. Iyak ako ng iyak, habang siya naman nagpapakasasa sa katawan ko. Ang masama pa roon, nangyari ang lahat dahil ginusto kong pasukin ang trabahong iyon. Dahil nga, kailangan ko ng pera. Sinabi ko sa sarili ko na pagkatapos ng gabing yon ay hindi na ako uulit pa. Natama na ang isang beses na hinayaan ko ang isang taong babuyin ako para sa pera. Pero kinain ko rin ang sarili kong mga salita dahil nang makita ko sa pamilya ko kung gaano sila kasaya nang mag-abot ako sa kanila ng pera, nang bumili ako ng mga pagkain na matagal na nilang gustong matikman, na-realize ko kung gaano pala kasarap sa pakiramdam na matulungan sila. Masaya pala na makita mo ang mga taong mahal mo at importante sa'yo na walang pangambang dinadala dahil nasolusyonan mo na ang problema. Kahit pa ang kapalit ng kaligayahan nila ay para namang impyerno para sa akin. At syempre, hindi po maiiwasan na magtaka sila kung saan ko nakuha ang halagang yon at kung ano ang trabaho ko. Nung una, napaniwala ko naman sila nang sabihin kong magaling lang talaga akong dumiskarte. Pero habang tumatagal, tila unti-unti na yatang nakahalata ang boyfriend kong si Jack. Magandang umaga! Nandito na ang maganda niyong ate! Bakit ngayon ka lang? Babe, anong ginagawa mo rito? Bakit parang gulat na gulat ka naman yata? Masama na bang pumunta rito sa bahay nyo? Hindi naman, babe. Nagtataka lang ako kasi ang aga mo naman yata. Actually, kagabi pa ako rito. Hinihintay kita pero ngayon ka lang umuwi. Saan ka galing? Kasi galing ako sa trabaho. Late na kasi natapos kaya ayun, ngayon lang ako nakauwi. Trabaho nga ba talaga ang dahilan? Pagod ako, Jack. Pwede ba? Huwag naman ngayon. Wala ako sa mood para makipagtalo sa'yo. Talaga? Pagod ka? Ano ba kasing trabaho yung pinasok mo at parang parati ka na lang yatang pagod at umaga na kung umuwi? Alam mo, duda ako dyan sa trabaho sinasabi mo eh. Ni hindi mo nga sinasabi sa akin. Sa amin, kung saan ka nagtatrabaho. Baka naman iniiputan mo na ako sa ulo. Ano ka ba naman, Jack? Pagod na nga ako sa trabaho, ganyan pa ang iisipin mo? Kung wala ka rin naman palang magandang sasabihin at nandito ka lang para awayin ako, mabuti pa umalis ka na lang. Yan ba talaga ang gusto mo? Sige, maglihim ka hanggang sa gusto mo. Pero simula ngayon, magkalimutan na tayo. I'm sorry, Jack. Pero ayokong pandiriyan mo ako. Kaya hindi ko kayang sabihin sa yung trabaho ko. Nang araw na iyon, hindi na ako ulit kinausap ni Jack. Kung magkikita man po kami sa school ay iniiwasan niya na ako. Masakit pero wala akong magagawa kundi ang tanggapin iyon. Kasalanan ko rin naman kasi naglihim ako sa kanya. Siguro napagod na rin siyang intindihin ako. Bilang boyfriend, alam ko naman na kailangan niyang malaman kung anong nangyayari sa akin. Pero wala akong lakas ng loob upang ipagtapat iyon sa kanya. Kaya po pinili kong ilihim na lamang. Mas mabuti na rin siguro na layuan na lang niya ako. Kesa naman sa magkasama kami na wala siyang kaalam-alam na niloloko ko na siya sa ginagawa ko. Mas mabuti nang iwasan niya ako nang wala siyang nalalaman, kesa naman sa iwasan niya pa ako kapag nalaman niya ang totoo. Dahil pinandidirihan na niya ako. Nagpatuloy ako sa trabaho ko, Miss M. Kung dati ay umiiyak pa ako habang nakikipagtalik sa iba, ngayon ay parang wala na lamang sa akin. Iniisip ko na lamang may kapalit naman yung pera at para din naman sa pamilya ko ang ginagawa ko. Ilang buwan ang lumipas at nakaipon na po ako ng sapat para huminto na sa trabahong iyon. Planado ko na ang lahat. Sabi ko ay magtatayo na lang ako ng maliit na negosyo gamit ang perang naipon ko.
Kaya naman buong akala ko ay magiging maayos na ang lahat. Ngunit ang hindi ko alam, pagbalik ko ng bahay ay isang kalbaryo pala ang naghihintay sa akin. Hello everyone! Nandito na ako! And as usual, marami akong pasalubong! Besh? Uy, Bax! Nandito ka pala! Ano meron? Pati ikaw, Jack. Nandito ka rin pala. May okasyon ba na hindi ko maalala at nandito kayong lahat? Walang okasyon. Pero may revelasyon. Anong revelasyon? Talaga bang wala kang alam, anak? O nagmamaang-maangan ka lang? Hindi ko kasi maintindihan eh. Ano bang problema? Yan! Yan ang problema! Bakit may pregnancy test sa kwarto mo at positive kung walang nangyari sa inyo ni Jack? Magpapaliwanag ako. At anong ipaliliwanag mo, ha? Na yan ang bunga ng pagiging parausan mo sa mga lalaking customer sa bar na pinagtatrabahuhan mo? Nagpabuntis ka para sa pera! Opo! Oo, Nay! Nagpabuntis ako para sa pera! Ano naman ngayon? Nakinabang din naman kayo, hindi ba? Ang kapal na mukha mo! Talaga, ha? Ako ba ngayon ang makapal ang mukha pagkatapos ko magsakripisyo para sa inyo? Para sa pesteng pamilya na to? Hindi namin hiningi na gawin mo yon! Oo, hindi niya hiningi! Pero ayoko nahihirapan kayo eh! Ayoko nakikita kayo napapagod at nasasaktan dahil wala na tayong pera! Ginawa ko yun para sa inyo! At hindi naman para sa sarili ko! Pero may ibang paraan para kumita ng pera, anak. Hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mo. Yun lang ang pinakamadaling paraang alam ko para kumita ng malaking pera, Nay! Maraming paraan, honey. Pero mas pinili mo pa ring maging parausan at magbenta ng laman. Kung yan ang tingin nyo, sige! Yan ang paniwalaan nyo! Walang kwenta pala yung pagsasakripisyo ko dahil masyadong makikitid ang utak nyo! Beshi, huwag mo naman sagutin ng ganyan si tita. Isa ka pa! Pinagkatiwalaan kita dahil kaibigan kita. Sinabi ko sa'yo na atin lang ang sikretong yun. Pero ano ginawa mo? Nilaglag mo ko sa pamilya ko! Hindi niya kasalanan. Pinilit ko siyang sabihin dahil nag-aalala ako sa'yo, honey. Alam kong may mali sa'yo. Mali? Oo, ako naman ang parating mali eh. Mali ko lang naman ang parating yung nakikita. Pero huwag kayong mag-alala. Aalis na lang ako. Alam ko naman nandidiri na kayong lahat sa akin ngayon eh. Magsama-sama kayo! Umalis ako sa bahay ng araw na yon. Iyak ako ng iyak dahil halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Sama ng loob, galit, hinanakit at pagsisisi. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kanila, hindi ko akalain na ganoon pala ang iisipin nila. Oo, alam ko namang mali ang ginawa ko. Pero para din naman yon sa kanila eh. Akala ko pa naman maiintindihan nila. Pero hindi pala. Pinilit kong magpakalayo-layo upang mawala ang sama ng loob ko. Nagpatuloy ako sa pag-aaral at namuhay akong mag-isa kasama ang anak ko. Oo, Miss M, kahit bunga ng pagkakamali ang nabuo sa sinapupunan ko, ay mas pinili ko pa rin pong wag siyang ipalaglag. Dahil alam ko namang wala siyang kasalanan. Isa pa, ayokong pagkaitan siyang mabuhay at makita ang ganda ng mundo. Sa ngayon ay nandito na po ako sa Maynila, naninirahan kasama ang anak ko at si Jack. Makalipas ang ilang taon, ay oo, nagkabalikan po kami. Nagkaroon din po kami ng isa pang anak. Masaya naman na kami ngayon at may maayos na buhay. Para naman sa mga magulang ko, nagkaayos na naman po kami at nagkapatawaran. Nagkaayos na rin kami ng kaibigan kong si Nika
At kasama ko siya ngayon sa maliit na negosyong ipinundar namin. Hindi man naging maayos ang buhay namin noon at dumating pa sa punto na kinailangan kong magsakripisyo ng sarili para lang sa pera. Ang mahalaga ngayon, nakaraos na kami sa kahirapan. Sa ngayon ay patuloy pa rin po kaming nagsusumikap upang mas lalo pang mapaganda ang aming buhay. Lalo na ng anak namin at hindi sila matulad sa akin na kailangan pang magsakripisyo ng sarili. Dahil hanggat kaya namin ay gagawin namin ang lahat para sa kanila. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento